Magandang gabi, Sir Malikmata. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Kapag papasok nga po ako sa trabaho, yung mga kwento nyo po ang ginagawa kong pampalipas oras sa biyahe. Matagal ko na pong gustong mag-share ng kwento ko, para yun naman sana ang mapakinggan ko. Hindi ko lang po alam noong una kung paano mag-share. Mabuti na lang po at may FB po pala kayo. Akala ko po YouTube lang. Kaya ito sir, sa wakas na PM na kita. Yun nga po sir, ang kwento ko po na to ay nangyari nung bata pa ako. Siguro mga 9 o 10 years old, mga ganyang edad po sir. Alam naman natin na kapag December na, lalo na kapag nagsimula na yung simbang gabi, simula na rin ang caroling. Yun ang inaabangan talaga natin noong mga bata pa tayo. Gagawa tayo ng pantugtog gamit yung tansyan. Tapos yung lata ng gatas ng baby, gagawing tambol. Ganon kasi kami, preparado talaga ang gagawin namin. Nangyari ito sir nung siguro ika-4 na caroling na namin. Dito kasi sa lugar namin, medyo liblib. May mga madidilim na parte at may mga parte na puro bahay. Kasama ko ang 3 kong pinsan, isang babae at 2 lalaki. Halos magkakasing edad lang kami at hindi nagkakalayo. Noong ika-4 na caroling namin, napakatumal na mga nagbibigay. Parang naka-7 pa lang ata kami sa tagal namin nag-iikot sa mga kapitbahay namin. Ganun naman kasi talaga. Yung iba patawad at sinasabihan kami na bumalik na lang sa 24. Doon naman kasi talaga nagbibigayan ng malaki. Itong pinsan kong si Buboy, hindi kontento sa nakuha namin. Kasi nga 4 kami. Tapos ang napamaskuhan namin 7 lang. Hindi naman agad namin pinaghahatian ng pera kasi iniipon namin at sa 24 namin paghahatian. So ito nga po sir, ang makulit kong pinsan na si Buboy, niyaya kami na pumunta sa mas malayo, doon sa kabilang street namin. Hindi naman ako madalas mapunta doon. Si Buboy lang kasi ang gala at mahilig ding dumayo para mag-basketball. Sabi niya, mas mapera daw ang mga tao doon. May nagbibigay daw ng 20. Pumayag naman kaming magpipinsan. Ikaw ba naman sabihan na may nagbibigay ng 20? Malaking pera na yon sa mga bata dati. Gabi na nun, siguro mga 9 PM na ng gabi, nang pinagpatuloy namin ang pangangaroling. Inisa-isa namin yung mga bahay doon. Pero ni isa, wala pang nagbibigay ng 20. Si Buboy ang nanguna. Kasi siya mas pamilyar doon. May mga nagbibigay naman ng piso, 2 at maswerte kapag 5 piso. Okay na rin yun kahit ang sabi ng pinsan ko 20. Sa pagpapatuloy namin mga roling, napunta kami sa isang bahay na medyo maganda at mukhang yayamanin. Nakabukas ang ilaw kaya nagsimula na kaming kumanta. Tapos may sumilip sa bintana na lalaking matanda. Nakatingin sa amin habang kumakanta kami. Itong si Buboy, bigay todo sa pagkanta. Siyempre kaming magpipinsan hindi nagpatalo. Ginalingan din namin. Natapos na namin yung sa may bahay ang aming bati. Basta alam nyo na yung kanta na yon. Pero yung matandang lalaki, hindi pa rin kami binibigyan. Nainis pa nga ako Sa isip-isip ko kasi pagod na ako. Naisip na lang namin na hindi satisfy si Lolo. Kaya ang ginawa namin, kumanta kami ng ibang kanta na pangaroling. Tapos, pansin ko si Lolo nakangiti pa rin. Nawiwirduhan na nga ako kasi wala siyang reaksyon. Pero matanda na kasi, kaya hindi ko na lang din pinansin. Hindi pa namin natatapos yung pangalawang kanta, umalis na yung matanda sa bintana. Akala namin kukuha siya ng pera para ibigay sa amin. Pero noong matapos namin yung kanta, hindi na nagpakita si Lolo. Sumisigaw na nga kami nang namamasko po. Pero wala, di na talaga nagpakita si Lolo. Nainis naman ang isang kapitbahay niya at nasabihan kami ng, "Hoy mga bata, magsiuwi na kayo. Wala namang tao dyan. Lahat nasa lamay," sabi ng babae sa amin. Nagtaka naman kami sa sinabi ng babae. Kasi kitang-kita naman namin na nakikinig at pinapanood kami ng matandang lalaki.
Pinaasa pa nga kami at pinagod, pero di man lang nagbigay ng pera. Dismayado kami nun. Pagod na pagod kami tapos di man lang kami binigyan kahit piso man lang. Lumipat kami ng bahay. Sa pagpapatuloy namin, napunta kami sa isang kanto. Maraming tao, maingay at maraming nagsusugal. Doon yata yung sinasabing lamay na sinabi kanina nung babae. Yun ang nasa isip namin. Papaliko na sana kami nang may makita kami na kinataas ng mga balahibo namin. Pero alam mo sir kung ano ang kinagulat namin? Yung picture sa labas ng bahay. Alam mo yung tarpaulin na may mukha ng patay? Yun ang nakita namin. At ang nakakatakot, mukha ng matandang lalaking nakikinig sa amin mga roling ang nandon. Gulat na gulat kami. Nagtaasan balahibo namin nung nakita namin yung mukha ng matandang lalaki. Hindi kami pwedeng magkamali kasi ang tagal naming nakipagtitigan sa matanda at sigurado kami sa mukha ng matanda yung nasa litrato. Yung pinsan kong babae naiyak dahil sa takot. Kahit si Buboy na matapang kong pinsan, takot na takot. Ako naiiyak na ako. Gusto kong tawagin si mama. Agad kaming umuwi ng kanya-kanyang bahay noon. Madaling-madali kami noon. Halos magtakbuhan kami papauwi. Awang-awa nga ako sa pinsan kong babae kasi nanginginig siya. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Hindi na rin kami nangaroling nung mga sumunod na araw. Nangaroling na lang kami noong 24 na kasi syempre pera pa rin. Nakwento ko siya kay mama. Ang sabi niya namatay daw yung matanda. Baka daw nagpakita sa amin kasi ang iingay namin. Tinakot pa ako ni mama nun. Pero ganun pala talaga no. Kapag nakakita ka ng kaluluwa ng kamamatay lang, parang buhay pa. May sabi-sabi nga 'di ba na minsan yung mga kaluluwa, akala nila buhay pa sila. Ginagawa pa rin nila yung nakasanayan nilang gawin. Siguro yung matanda na nakita namin, inaabangan niya rin taon-taon ng mga batang nangangaroling. Kasi 'di ba ang matatanda, mahilig sa mga bata, lalo na sa diwa ng Pasko. Doon ko rin naisip na mabuti na lang di kami binigyan ng pera ng matanda kahit pinagod kami. Kasi di ko ma-imagine na mahawakan kamay niya kapag inabot ang pera. Pero noong sumunod na taon, nangaroling pa rin kami. Pero hindi na kami pumupunta ron. Doon na lang kami sa lugar namin. Mas kilala namin ang mga tao at alam namin kung patay o buhay. Yun lang po Sir Van. Marami pong salamat at more power po sa inyo. Magandang araw Sir Van. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at gustong gusto ko po talaga yung pag-narrate nyo. Lalo na kapag mga true stories kasi nakakatakot talaga. Hindi ko po alam kung sobrang nakakatakot o matatakotin ba yung mga nakikinig sa channel mo. Pero ito po, itatry ko. Hindi naman kasi ako magaling magkwento. Pero gagawin ko best ko Sir Van para maikwento ko ng maayos. Edit nyo na lang po ito sir ng mga komportableng salita para mas maganda ang pagkakwento nyo sa kwento ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alex. Mga ilang taon lang tong nakakalipas noong nangyari ito sa akin. Bale kaming magtotropa noon. Mahilig talagang maglaro tuwing gabi. Mga bandang December to kasi umpisa na ito ng caroling. Isang gabi Sir Van, nangaroling po kami. Inikot namin yung lugar para magkapera sa pangangaroling. Siguro nag-umpisa kami ng 7 PM at natapos ng mga 9 PM. Alam nyo ba sir na sa aming 5 magtotropa, ang nakolekta lang namin noong gabi na yon 37 pesos. Pero bata pa naman kami noon, kaya malaki na para sa amin yung ganong halaga kahit pagod na pagod kami sa pagkanta. Napagkasunduan namin na yung nakolekta namin nung gabi na yon pangkain na lang namin. Bumili kami ng 1 bote ng RC. Humingi pa kami ng 5 plastic at 5 straw. Tapos yung tira, binili namin ng chichirya. Solve na kami doon. Matapos nun, napagkasunduan namin na tumambay sa labas. Usap-usap, tawanan habang kumakain ng chichirya at umiinom ng soft drink. Itong isang kaibigan ko,
Niyaya kami na tumambay daw kami doon sa bakanting lote. Yung bakanting lote na yun walang bubong. Parang inumpisahan lang siyang gawin, tapos hindi pa natapos. Bale, nagawa siyang tambayan ng mga bata sa amin. Kasama na kami doon. Madilim doon at tanging ilaw lang sa kapitbahay at ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag doon. Pumayag naman kami. Sa totoo lang, wala namang nag-aakala na may mangyayari. Walang natakot kasi 5 naman kaming magkakasama at hindi naman yun ang unang pagkakataon na tatambay kami doon kasi tambayan nga talaga siya namin. Umupo kami sa harap ng bakanting lote. Marami kasing sako doon na pwede naming upuan. Pwede pang ang higaan kung gusto mo. Doon namin pinagpatuloy yung pag-uusap, Sir Van. Doon kami kumain ulit. Doon nag-asaran at nagharutan. Nakakamiss lang yung mga ganong tagpo. Sarap maging bata ulit. Alam ko maraming mag-a-agree sa akin dyan. Pero alam mo yung kakaiba? Bigla akong nakaramdam ng kaba at takot. Kahit tumatawa ako at kahit mukhang di ako takot, hindi mapakali ang mga mata ko na mapatingin sa loob ng bakanting lote. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo? Ganon yung nararamdaman ko. Tumataas ang balahibo ko sa di ko malamang dahilan. Pero wala naman akong makita sa loob, kung hindi dilim. Kaya di rin maintindihan sarili ko nun kung bakit ganon nararamdaman ko. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, nagbibiroan, nang magyaya kaibigan ko sa loob. Tapos doon kami magkwento ng nakakatakot. Noong una patawa-tawa ako. Sumusunod lang ako sa mga sinasabi nila. Pero sa loob-loob ko, iba talaga nararamdaman ko. Tapos pumasok na nga kami. May mga sako din sa loob na pwede naming upuan. Doon kami pumesto malapit sa may konting liwanag. Doon nagsimula magkwento ng nakakatakot yung tropa ko. Hanggang sa sunod-sunod na. Mas iba ang kwentuhan kasi nasa dilim kami. Maya-maya, nabad trip na yung tropa kong isa. Kasi may bato raw ng bato sa kanya kanina pa. Akala namin na isa sa mga tropa namin na pinagtitripan siya. Tawanan kami ng tawanan sa nakakatawang mukha ng tropa namin galit na galit sa amin. Matapos nun, nagkwento naman isa naming tropa. Ang kwento niya naman tungkol sa abandonadong bahay na hindi tinuloy tapusin ang paggawa. At ang tinutukoy niya, yung bakanting loteng pinagtatambayan namin. Ang sabi raw hindi na raw tinuloy ang paggawa kasi may masamang elemento raw ang nagpapakita dito. May mga namatay raw dito. Hindi pa raw tanggap ang pagkamatay nila kaya ayaw nilang may ibang umaapak sa bahay nila. Kinilabutan ako kasi habang kinakwento niya yon, palamig ng palamig ang nararamdaman ko at bumalik ang pakiramdam na parang may nakatingin sa amin. Maya-maya ay nagalit na naman ang tropa ko kasi may nambato na naman sa kanya. Nagalit na rin yung isa kong tropa kasi natamaan na rin siya. Nagkatinginan kaming lahat. Hinahanap ang salarin sa amin pero walang umaamin. Sa mga oras na yon, wala nang tumatawa sa amin. Pakiramdam ko nararamdaman na rin nila ang nararamdaman ko. Sabi ko nga uwi na kami dahil inaantok na ako. At saka ubos na rin naman yung kinakain at iniinom namin. Palabas na kami nang biglang ang daming maliliit na bato ang tumama sa likuran naming lahat. Nakita rin namin ang napakaraming bato ang nalaglag. Nagsigawan kami at nagtakbuhan palabas ng bakanting lote na yon. Ang bilis ng tibok ng puso namin. Hingal na hingal kami. Uuwi na sana kami sa kanya-kanyang bahay. Nasa tapat kami ng tindahan nung hinanap sa amin yung bote ng soft drink. Naiwan namin yon sa harap ng bakanting lote. Wala kaming nagawa. Sama-sama kaming bumalik doon. Agad namin kinuha yung bote at binalik sa tindahan. Mabuti na lang at hindi yun naulit pa. Kinabukasan, nakwento namin yun sa iba. Doon namin nalaman na nasa ibang bansa talaga ang may-ari ng bahay. Hindi na raw tinuloy kasi sa ibang bansa natitira. Binigay daw ang lupa sa kamag-anak kaso hindi na rin daw tinuloy kasi may kakaiba daw sa bahay. Ang sabi pa nga, may lalaki daw lagi sa bakanting lote tapos nawawala na lang bigla. Madalas din daw na may nambabato doon. Ayaw daw ng lalaki na may ibang pumapasok sa bakanting lote.
Hindi namin alam kung may nantrip lang sa amin nung gabi na yon. Pero ang alam ko lang nung gabi na yon, Sir Van, may iba akong naramdaman. Yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo pero hindi mo siya makita. Pakiramdam na parang may katabi ka pero wala. Yung pakiramdam na may humahawak sa'yo pero hangin lang pala. Kaya simula nun, kahit hindi namin sigurado kung may nantrip o hindi na kami tumambay doon. Ibang takot din kasi na ibigay sa amin nung nangyari. Yun lang po, Sir Van. Sana mabasa niyo po ito. Willing po ako maghintay para ma-narrate at mapakinggan ko ito sa malikmata. Hi Kuya Van. This week ko lang po na-discover yung channel mo. Mahilig kasi talaga ako makinig sa mga nakakatakot na story since birth. De joke. Nakahiligan ko siyang pakinggan, lalo na kapag puyatan at may tinatapos na plates or commission painting. Isa po kasi akong painter at graphic artist. So yun, daming ligoy, hehe. Itago nyo na lang po ako sa totoo kong pangalan, Reagan. Since malapit na pong kumaway si Jose Marichan, kukwento ko lang yung karanasan ko sa Encanto o ewan kung anong nilalang yon. So yon, that time, excite ako nun. Siguro mga nasa 8 or 10 years old ako nun. Excited ako kasi December 16 na yon at pwede nang mangaroling sa gabi. Nung time na yon, marami kami mga childhood friend kong nag-usap na mangaroling at uunahin namin yung favorite namin puntahan na bahay dahil puro chocolate yung binibigay. Panay imported pa. Siguro mga 7 or 9 kaming nagpunta doon. Patalon-talon pa kami sa sobrang pagka-excite. Yung bahay na yun ay malapit lang sa simbahan ng Project 7 dito sa QC. Meron siyang brown na gate na may harang na bakal yung gitna. Kaya kailangan pa naming tumungtong sa rehas din nun para masilip yung loob ng bahay. Describe ko muna yung loob ng bahay. Pagsilip mo mula sa labas ng gate, bubungad sa iyo yung garahe nila. Tapos sa bandang kaliwa, makikita mo yung garden nila na patag. At makikita mo rin yung pinaka main door nila. Makikita mo din yung kanilang bintana na may harang na rehas na pa-curb. So yun na, nangaroling na kami. Ubod ng sigla pa kaming kumanta nun. Siguro ay nakatatlo na kaming kanta nung nagsimula na kaming magbanggit ng nangangaroling po. Sabay-sabay at paulit-ulit naming banggit. Nung tila nabuburyong na kami dahil walang lumalabas, naisipan na naming pumatong at sumilip sa loob. Madilim noon dahil gabi na at walang ilaw sa labas nila. Napansin kong may tao dahil tila may nanonood sa loob dahil mukhang patay ang ilaw sa loob ng bahay at TV lang ang pinagmumulan ng liwanag. Sa hindi inaasahang sandali, pagkalingon ko ulit sa bintana habang pasigaw na binanggit ang nangangarol. Hindi ko na yun naituloy pa dahil napukaw ang aking atensyon sa batang tila kasing laki lang namin na tila may sinisilip sa loob ng bintana. Alam kong nakatalikod siya dahil sa silhouette niya. May sinisipat ito mula sa loob habang kumikilos ng kakaiba. Para itong nagsisway pakaliwa at kanan. Bukod sa kilos niyang weird, ay mas nagimbal ako sa itsura niya dahil 4 ang kamay niya. As in sa baba ng braso niya, may isa pang kamay. Kung kilala niyo si Forearm sa Ben 10, ganun na ganun ang itsura niya. Kasabay ng pagsabi kong nangangaroling, ang paglingon din ito sa kinaroroonan namin. Sa sobrang takot ko, hindi ako nakagalaw. Hanggang sa nakita ko itong gumapang na parang gagamba at nawala sa halamanan. Hindi ako nakagalaw noon, samantalang yung mga kaibigan ko ay nagsipagtakbuhan na. Nakatalon lang ako nang hilain ng bestie ko yung damit ko at sabay kaming napatakbo. Alam kong iisipin yung baka namalikmata lang ako or hindi nyo paniniwalaan dahil nga sa bata pa lang ako noon. Pero posible bang mamalikmata ng sabay-sabay? Akala ko din ako lang nakakita pero nakita din pala nila. Kung iisipin yung ginawa lang yun ng may-ari para takutin kami at hindi na bumalik, hindi te. Kasi bumalik pa din kami kinabukasan. Patay gutom lang. Nagbigay pa din sila ng chocolate. Kayo bang mga nakikinig?
May ganun ba kayong experience o nakita? Comment nyo akla. Bahay po pala sa mga frene ko na kasama ko lagi makinig. Valerie, Jeffervert, Hans at Emmy. Salamat po. Soon magkukwento ulit ako after mabasa.